Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami sa mga kababaihan ngayon sa China ang nagsisisi kung bakit hindi sila nagpakasal noong sila ay bata pa lamang. Ngayon ay nape-pressure sila sa kung paano sila magkakaroon ng katuwang sa buhay. I feel so overwhelmed. It feels like all the bad things are happening at once over the past couple of days. I really wish I had someone to share the burden with, but I feel like I may never find a partner in this lifetime. I feel so helpless. Right now, it's not just about having someone who wants me. I feel like my existence in this world is kind of redundant. I'm already 36 years old and have no value in the dating market. No reproductive value either. My emotions aren't stable, my personality isn't great, and I don't have much money. So I can't provide economic value or emotional value, and not even appearance value. It's only natural that people would reject me. But how am I supposed to keep going? Marami sa mga kababaihang ito ay nakapag-aral sa magagandang eskwelahan at may maayos na mga trabaho. Marami sa mga ito ngayon ang nananawagan sa mga kabataang babae na bigyan ng atensyon ang pag-aasawa habang sila ay bata pa. Dapat umanong wag puro karir ang iisipin dahil mas mahalaga pa din ang magiging panghabang buhay mong makakaramay sa oras na walang-wala ka na sa buhay. If you're getting older and still single, you actually don't have to feel too bad about it. Who says getting married will definitely make you feel happy? Maybe staying single at this age is just saving you from suffering, so try to be more optimistic. Hindi din nakakatulong ang mga matchmaking program sa China at mas lalong pinapapangit lamang nito ang imahe ng mga kababaihan. Maraming mga kababaihan sa China ngayon ang nangangarap na yumaman sa mabilis lamang na paraan nang hindi na nila kailangang magtrabaho at pagpaguran ito. Sa mga nakalipas na linggo, isang programa na matchmaking couples ang naging usap-usapan. Ito ay dahil na rin sa tila ang programang ito ay naging entablado ng mga kababaihang ibinebenta ang sarili o di kayo naghahanap ng mga mayayamang lalaki na mapapangasawa nila. Ayon sa isang ulat mula sa Chinese media, mula noong Pebrero nitong taon lamang, ang mga video na may kinalaman sa matchmaking program na ito ay naging viral na online. Sa programang ito, nag-iimbita sila sa entablado ng isang lalaki at babae na naghahanap ng kanilang mga makakapareho. Ayon sa China Central Television, ang host sa naturang programa ay 6 na taon ang ginagawa ang pag-host at sa mga nakalipas na mga taon ay nasa 40 hanggang 60 couples na ang kanyang naipagpareha. Sa katunayan, ang ilan sa mga couples na ito ay mga ikinasal na at mayroon na ding mga anak. Gumawa din siya ng isang matchmaking groups na 12 na may tig 500 miyembro ang bawat grupo. Noon lamang Abril, ang social media ng host ay umabot na sa 6 million followers at 13 million likes. Subalit lingid sa kaalaman ng marami na hindi pala lahat ng mga couples na sumasali sa naturang programa ay mga single. Tulad na lamang ng isang insidente na kung saan isang lalaki na may asawa na pala ang sumali sa naturang programa. Ang asawa ng naturang lalaki na ito ay napag-alaman na nasa ibang bansa. Nakita lamang niya ang video ng kanyang asawa na nasa entablado ng programa, kaya naman agad nitong ipinost online ang marriage certificate nilang mag-asawa. Na-depress ang babae at hindi nito kinayang bigat ng kanyang nararamdaman. Kasunod nito ay may isa na namang programa na kahalintulad din ng nauna. Ito naman ay isang kompetisyon na kung saan para umano ito ng gobyerno ng China upang ibaling ang atensyon ng mga mamamayang maraming reklamo sa isang nakakalimang na programang araw-araw nilang aabangan. Subalit ayon sa mga eksperto,
Hindi umano sapat ang ganitong klaseng programa upang solusyonan ang problema ng gobyerno. Sa halip ay pinapalala lamang nito ang sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, ang matchmaking at arranged marriage ay naging popular sa China sa mga nakalipas na dekada. Subalit ang mga ganitong klaseng gawain ay may kaakibat na maraming kondisyon at gawain na kung saan sapilitan nila itong ginagawa na tila ibinebenta nila ang kanilang mga anak sa mayamang pamilya. Ang mga babaeng umano ay ginagamit na parang mga commodity na kung saan ipinapakita nila ang lahat ng maganda nitong katangiang pisikal upang bumenta sa mayamang mga lalaki. Tila ginagawa sila mga produkto na ipinopost nila online upang umakit ng maraming mga parokyano at customers. Hindi na ito bago sa China at maraming ang kilig sa ganitong klaseng mga kalakaran sa bansa. Kadalasan ay ginagamit din ng mga kababaihan sa pag-i-endorso ng mga produkto, subalit sa likod nito ay ang mga kababaihan talaga ang kanilang ibinebenta at ipinopromote. Pero ang ganitong klase ng gawain pala ay malaking pang-aabuso sa mga kababaihan ng China. Ginagamit silang bilang pang-akit ng mga customers at parang mga laruang robot na sunod-sunuran sa ipinapagawa ng direktor o ng kung sino man. Pero ang nakakagulat ay marami sa mga kababaihan ngayon sa China ang nagnanais na maging isa sa mga ito. Ilan sa mga nag-aaral pa lamang sa high school ang tinanong na kung anong mga nais nila matapos makapag-aral. Marami ang nagsabi na nais nilang maging pabalat ng mga produkto o serbisyo na umaakit sa maraming mga parokyano. Thank you, Douyin, for recommending my video to single people all over the country. Many people have commented, saying I'm brave to come to this platform alone to find a partner, facing all the doubts, confusion, and ridicule. It's not about being brave, it's about being responsible for myself. Don't believe sayings like, if you build it, they will come. I know too many excellent women who are still single despite their age. I don't want to be an internet celebrity, but if exposure brings me more visibility and helps me find a partner faster, it's a blessing. So we all need to be a little braver. Happiness is something you have to seize, fight for, and strive for. Today, I came to the famous Shanghai Royal Park matchmaking corner to try my luck. It's 9 a.m. and there are so many people here. It's really hot and I see parents who are incredibly worried about finding partners for their children. Today, I feel there are many excellent girls here, many with PhDs who studied abroad. I feel like I'm out of luck. If such excellent people can't find someone, it's even harder for an ordinary person like me. I only have 4 requirements for a partner. First, you must settle down in the Zhejiang, Shanghai area. I don't accept long-distance relationships. I'm in Suzhou, and it's okay if you settle down nearby. If you're from another place, you need to buy a house and settle here. Second, you must be good-looking, pleasing to the eye, and no shorter than 1.7 meters. Third, you need a stable income, with an annual salary of no less than 300,000 yuan before or after taxes, which proves your ability to earn a living. Fourth, we need a betrothal gift for marriage, but I'll match whatever you give as a dowry. Can you meet these 4 requirements? Hi everyone, let me introduce myself. I'm from Lu'an, Anhui, born in 1989, the year of the snake, and still single. I'm looking for someone to spend the rest of my life with. Although I'm already 35, I still have a girlish heart and yearn for beautiful love. Many say marriage is about finding someone to live with, and over time, it becomes more about kinship. Some say don't set your standards too high, and just find somebody to get by with. I've been weighing these options. Many who've been through marriage say love isn't what's important. What's important is that the person is good to you and responsible. A stable life is all you need. Others say you should marry someone you love deeply because marriage will bring many challenges you've never considered before, and if you don't love him enough, you'll become unhappy, bitter, or even depressed. Since I've never been married, I really don't know which path to take. Hangzhou has an overflow of older single women because they take the top criteria for men as their minimum standard. At the matchmaking corner in Wansong Academy, you'll find that 90% of the profiles belong to women in their 30s, and nearly 70% of them are in their 30s. Their consistent requirements are: men must be at least 1.75 meters tall, look decent, be within 5 years of their age, have at least a bachelor's degree, own a fully paid house and a car in Hangzhou, earn at least 300,000 yuan a year, have no bad habits, and be attentive, fit, and caring. I asked a girl nearby if these standards were too high. She said, "Without money, how can you support a family? Without a car, how do you get around? Without a house, where will you live?" All the girls here have the same standards. If I set my standards lower, I'll be outshone by others. But if everyone has such high standards, who can end up with a partner? In Hangzhou, men who meet these criteria are scarce and snapped up quickly. Why would they come to a matchmaking corner? Even though the women here are decent, with houses, cars, and savings, the men have these too. What advantages do older single women have?
Quality men have a broad choice, and unless a woman is young, good-looking, and has standout advantages, why would a man choose her? Sa totoo lang, hindi naman talaga nauubos ang mga lalaki sa China, kundi hindi lamang makahanap ngayon ng tamang tiyempo ang mga kababaihan sa nasabing bansa kung paano sila makakahanap ng lalaki na magiging katuwang nila habang buhay. Kung noon ay nakatuon lamang ang kanilang atensyon sa pagpapayaman at ipinagsawalang bahala na lamang ang mga lalaki, ngayon ay nahihirapan na silang makahanap ng manliligaw sa kanila. Nararamdaman na ngayon ng mga kababaihan sa China na wala na silang halaga, lalo pa at hindi na sila pinapansin ng mga kalalakihan sa kabila ng kanilang mga naaabot sa kanilang buhay.